Muli na namang hinaras ng barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kumbinsido naman ang Philippine Navy na China rin ang may pakana sa mga underwater drone na narecover sa bansa. Narito ang report ni Brian Castillo. Pasado alas 10:30 kaninang umaga nang mamataan ng crew ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China. Nagpapatrolya noon ang BRP Cabra sa may Capon Grande sa Zambales nang tabihan sila ng Chinese vessel. Sa isang punto'y sinubukan pang harangin ng China Coast Guard ang ating barko bago naglayag palayo. Nagpalipad din ng eroplano ang PCG para manmanan ang isa na namang Chinese research vessel na iligal na umaaligid sa may Itbayat, Batanes. Ilang beses sinubukang radyohan ng Coast Guard ang Chinese vessel pero hindi sumasagot ang mga sakay ng barko. Sa gitna ng mga isyu na yan, kumbinsido ang Philippine Navy na posibleng China nga ang nag-deploy sa ilang underwater drones na narecover sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga sinuri ng militar, ang drone na narecover sa pasukin ni Ilocos Norte noong July 2022 at ang natagpuang drones sa Calayan Island at Initao, Misamis Oriental noong nakaraang taon. Indicators would point with a likelihood of 55 to 80% these were made in China. Ayon sa Navy, maraming pyesa at bahagi ng drones ang gawa ng ilang Chinese tech company. Nakitaan din ng Chinese SIM card ang isa sa mga drone. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit. The last contact that it had was in mainland China. Kabilang daw sa mga kinukuhang datos ng submersible drones ang depth o lalim ng tubig, salinity o antas ng alat, temperatura at ang paglaganap ng tunog sa ilalim ng dagat. Mga datos na pwedeng gamitin sa research, commercial purpose at kahit sa militar. Conducting information gathering of the underwater terrain is an essential step for undersea warfare. Paulit-ulit at matagal nang iginigiit ng Pilipinas na iligal ang panghihimasok ng China sa ating exclusive economic zone. Katunayan, nitong Lunes lang, formal nang minarkahan ng Google Maps ang karagatan sa kanlurang bahagi ng bansa bilang West Philippine Sea. Kaugnayan sa administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong pangtaong 2012. Ikinatuwa rin ng AFP ang ginawa ng Google. Pagpapakita lang daw ito ng pagkilala ng international community sa soberanya ng Pilipinas, alinsunod sa arbitral ruling noong 2016. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.